Minsan, ang mga kaso ay nananalo o natatalo depende kung tama o mali ang piniling argumento o depensa, tulad na lang sa kaso ito ni Mirna. Kasal si Mirna kay Alfonso. Biniyayaan sila ng 3 anak. Sa karaniwang sitwasyon, sapat na ang pagkakaroon ng 3 anak upang maging matatag ang pagsasama ng mag-asawa. Pero mukhang hindi ito totoo sa kaso ng mag-asawang Mirna at Alfonso. Pagkatapos ng 7 taon ng pagsasama, naging magulo ang relasyon nila. Umabot pa nga ito sa puntong nagpatingin na sa doktor si Mirna. Sumailalim siya sa psychiatric testing at humingi ng payo sa doktor sa pag-asa na maisasalba pa ang kanilang kasal. Nabigo rin siya at matapos ang 2 taon, tuluyan na rin silang naghiwalay. Samantala, nakakuha ng kopya ng ulat ng doktor si Alfonso o ang tinatawag na confidential psychiatric report mula sa mga doktor ni Mirna. Ito ang ginamit niya upang mapawalang bisa ng simbahan ang kasal nila ni Mirna. At sa payo na rin ng abogado niya, nagsampa ng kaso sa korte si Alfonso upang hingin sa korte na ipawalang bisa ang kasal nila. Tumistigo siya sa korte, gamit pa rin ang ulat ng mga doktor ni Mirna. Sa pagkakataong ito, kinontra ni Mirna ang ginawa ni Alfonso na pagsusumiti ng nasabing psychological report. Ayon sa kanya, paglabag ito sa tinatawag sa batas na privileged communication, kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng mga impormasyon at komunikasyon na namamagitan sa isang manggagamot at kanyang pasyente. Hindi raw siya pwedeng tumestigo tungkol sa report ng doktor laban sa sariling pasyente. Argumento pa ni Mirna, kung ang sarili nga niyang doktor ay hindi pwedeng magsalita ng tungkol sa nalalaman niya, mas lalo ang ibang tao na tulad ni Alfonso na dapat pagbawalan na isiwalat ito sa madla. Tama po ba dito si Mirna? Mali po si Mirna. Upang pumasok sa tinatawag na privileged communication between physician and patient, ang sumusunod na kondisyones ay dapat sundin. Una, ang impormasyon na natanggap ay ginamit sa kasong sibil. Pangalawa, ang tao na ginagamitan ng pribilehyo ay lisensyado at may karapatan na gumamot, magpaanak o kaya ay umopera ng tao. At pangatlo, ang impormasyon ay nakuha ng tao habang ginagamot ang pasyente. Pang-apat, ang impormasyon ay ginamit upang makakilos siya bilang manggagamot. At panglima, ang impormasyon ay confidential o sikreto lang sa kanila. At kung malalaman ng iba, ay makakasira sa reputasyon ng pasyente. Sa kaso pong ito, nawawala ang pangalawang kondisyon. Si Alfonso ay hindi doktor na otorisadong gumamot, magpaanak o mag-opera ng tao. Siya ay simpleng asawa ng pasyente na gustong tumestigo gamit ang ulat na ginawa ng mga doktor ni Mirna. Maliwanag na hindi siya pumapasok sa pinagbabawalan ng batas. Hindi rin pwedeng sabihin na ang testimonyang binigay niya ay isang paraan para lusutan ang ipinagbabawal sa ating batas dahil hindi naman pareho ang epekto ng testimonya niya at ng doktor na sumuri sa asawa niya at gumawa ng ulat. Pwede sanang tanggalin ang testimonya ni Alfonso tungkol sa mga ulat ng doktor kay Mirna kung ang ginamit lang na depensa ay dahil hindi niya personal na nalalaman ang kanyang sinasabi at nalaman lang niya ito sa iba, ang tinatawag sa English na hearsay. Wala siyang alam tungkol sa paggawa ng ulat at kung ano ang nilalaman nito, kaya't pawang sabi-sabi lang ito. Kaya lang, hindi naman ito ginamit na argumento ni Mirna, kaya't may ituturing na isinuko na niya ang karapatan na gamitin ang depensang ito. Wala tayong magagawa kung hindi tanggapin ang testimonya ni Alfonso.
naman pong makatwirang lunas mula dito sa programa Ikaw at ang